Gen Z, digital native, woke, passionate, and stubborn. Mom, nanay, dedicated, adaptable, and flexible, loving and nurturing. A Gen Z mom, always learning, always pushing, always fighting. Hi, ako si Irish and this is my story as a Gen Z mom to a very talented 3-year-old kid, Zaria. Good morning! Say hello, guys. Hello, guys! So, we're going to prepare for her school. So, kailangan na natin bihisan si Zaria. But first, syempre, kakain muna siya. Say hi to the camera muna. Hello! Is it yummy? So, yun guys, mga 3 years old exactly si Zaria. Nag-nursery siya. Pero, parang bago pa siya mag-exactly mag-3, in-enroll ko na siya sa school niya ngayon. And yun naman, na-accept naman siya. And I think kasi, feel ko rin kasi, andun na rin talaga yung courage ko na ipasok na siya sa school. Parang not exactly na play school, but school na rin talaga. Kasi ang dami na rin nagsasabi sa amin. And nakikita ko rin talaga yung development niya na parang kaya niya na rin talaga mag-school. Like, attend talaga siya, may class, mayroong classmates, may teachers, and yun naman, na-accept naman siya. This one, what's this? Flower. Actually, yung mga milestones niya, kunwari mga 11 months, pero exactly dapat mga 1-year-old, dun talaga nakakalakad yung baby. Pero siya, 11 months na siya, nagkaroon na siya ng urge na maglakad talaga as in step. And by 1-year-old, ang dami niya nang alam. Sobrang proud ako sa kanya. Kasi parang 1-year-old pa lang siya. Ang rami niya nang alam na animals. And yun, gumagamit talaga ako ng mga laruan na actual na 3D. So, nakatulong din talaga yung para ma-discover niya yung mga kailangan niyang matuto. Kahit yung mga alphabets, not exactly complete na alam niya na yung alphabet. Pero, ano siya, parang isa-isa, kahit paano is, paunti-unti niya na nare-recognize yung alphabets and even the numbers. Sa age pa lang na 1. Let's take a bath na? Okay, let's take a bath na. You help me. Hi, guys. We're going to school. Bye-bye. O, diba? Pagpasok niya, paghatid ko sa kanya, pasok siya agad. Wala na. Babay lang kay mami. Yun lang. Parang same na same. Ganyan din kami nung unang pasok pa lang niya. Kasi parang, syempre, baby. Siya yung pinaka-baby sa klase. Ilang taon pa lang siya kaka-school niya lang. Pero, parang, hindi ko ina-expect din talaga na gano'n yung magiging reaction niya. Parang ina-expect ko pa na papasok ko sa loob para bantayan siya kasi first time niya nga. Tapos, ina-expect ko rin na pwede rin siyang umiyak, pero wala. Christmas nights, ho, 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 one more. Everybody put your hands up high. Everybody bring your hands down low. Everybody do Christmas nights, ho, ho, ho. Bata pa lang, I really love learning and pinapahalagaan ko na talaga at a young age yung education ko. Ever since, academic achiever ako, nasa principal listers lagi. And even sa mga extracurricular, sobrang active din ako. Part ako ng volleyball team, naging student council din ako. And I've always been part sa mga officers ng classrooms. And sobrang active ko sa mga school activities, may it be mga theater, panagbubuo ng wika, sige, sayaw din ako. Sadly, I need to stop nung nalaman namin na pregnant pala ako. And that was na pandemic. So, parang una, medyo nasasad ako, medyo ang laking disappointment sa akin eh. Pero, at the other side naman, naisip ko rin na pandemic naman. So, wala namang pasok. Okay naman, makakapag-adjust naman siguro ako sa bagong responsibility and bagong role na papasok sa buhay ko, which is yun nga, yung maging nanay ni Zaria.
So after ko at sa RIA, kung wala akong pasok, usually tumatambay ako katulad ngayon sa mga coffee shop. Kasi doon naman ako gagawa ng mga school stuff ko. And if ever naman may pasok ako, syempre diretso sa school. And usually noon, hindi na ako yung magsusundo kay sa RIA. It's either yung lola or yung tita niya. And after high school, I took an exam, mga entrance exam sa mga schools. And sadly, hindi ako nakapasa sa PUP noon, though siya yung first choice ko. And nakapasa naman ako sa UP noon that time. Pero, yun nga, pregnant na nalaman namin na buntis ako. So, kailangan kong mag-stop. And after naman na napanganak ko na si Saria, I really took a chance na magbalik sa eskwela. Kasi, I really value yung education ko. PUP na lang talaga yung choice ko since yun naman talaga yung dream school ko. And sobrang happy ko dahil nakapasa na ako that time. Currently, I'm taking Bachelor of Arts in Advertising and Public Relations sa PUP. Siyempre, ang dami talagang mga challenges, ang daming insecurities, lalo na yung mga batchmate ko, nauna na sila. And ngayon, yung mga ka-block ko naman sa PUP is mas bata sa akin. So, medyo mahirap mag-adjust. Pero, yun nga, nandito pa rin ako. Minsan, naiisip ko rin talaga na dati naiisip ko na paano ko ba siya nagagawa. I came to realization na pag yung tao gusto talagang matuto, gustong makapagtapos, may malaki yung pangarap, wala talagang imposible. Dahil nga rin sa mga nangyari, I found yung sino ba talaga yung magiging support system ko. And wala lang iba kundi yung family ko. And dahil nga rin sa mga nangyari, mas na-build yung relationship namin. Lalo na sila rin yung tumutulong sa akin kay Zaria. Sila rin yung nandyan lagi. Yung parang walang dalawang pag-iisip. Pag sobrang busy ko, kailangan ko pumasok sa school, kailangan namin mag-shoot, di ako makaka-uwi buong araw, kailangan namin matapos yung mga kailangan namin tapusin sa school. Hindi sila nagko-question sa akin, bakit di ako makaka-uwi, paano si Zaria. Parang alam na nila agad yung gagawin nila. I think lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng mga challenges ko, lahat ng disappointments, insecurities, yung chapter na yon na successfully na-close ko siya. So ngayon, I can say na I am so much stronger than before. And mas nagliliyab yung passion ko na makapagtapos and makuha ko yung goal ko sa life ko na to para rin sa future ko and para sa future ni Zaria. Sobrang binavalue ko talaga yung education ko. Way back pa talaga, nasa elementary pa lang ako. Alam ko talaga sa sarili ko na meron akong kailangan matapos and malaki yung factor yung education para maabot ko yung pangarap ko, maabot ko yung mga goal ko sa buhay ko na to. I owe it to myself na makapagtapos, na makuha ako yung gusto ko, yung diploma, makasuot ako ng sablay. And I owe it to my daughter, kay Zaria, para in the future, pag lumaki na siya, she knows na yung mama niya, trinay niya yung best para makapagtapos. Para paglaki niya, i-value niya rin yung education as much as I do. And speaking of Zaria, anong oras na? Kailangan ko na siyang sunduin, kaya tara na. Come on, little explorers, come on, little explorers, come on, little explorers, come on, little explorers, come on, little explorers. Hello guys! Welcome to our show, The Little Explorers with Zaria! My name is Zaria. How are you today? Did you enjoy school? Did you enjoy school? School. Yes, you did. Teachers, And? a classmate, a friend. Oh, Tito ni Mommy. si Mami dito. How old are you? 3? Okay, you're 3 years old. Are you happy today? Yes. Why are you happy? I'm happy. I'm happy at school. I think napasa ko kay Zaria yung pag-enjoy ko sa pag-aaral. Yung love ko na matuto, yung makamit ako ng new friends and maka-discover ako ng ano ba dapat yung mga
dapat kong matutunan and yung knowledge na dapat kong ma-apply. And definitely na makakatulong in the future sa akin. Lito wakes up. Gumising na si Lito. Then, after that, he takes a bath. Naligo na siya. Aprico? Yes. Shower? Yes. Lisa wakes up. Is I brush your teeth? Yes, she gonna brush her teeth. Let the germs? Yes, let the germs remove. Then, their breakfast is ready. It's ready. How to wash hands? Right, like that one. We are now ready. Handa na tayo. Ready. Ready. What's that? You do it. Do it like sa picture. Go. Very good This one, oh. Okay. Wow, very good. Okay, high five! You're so good! You're so good! Again. Lumaki rin siguro talaga ako sa family na walang pressure na pinapatong masyado sa amin ng sister ko. Kaya ayun, sobrang laking factor nun. Kaya parang naturally nag-grow talaga yung happiness ko, yung pag-e-enjoy ko sa school. Yung tipo kasi sila yung magulang na dapat 95 ka, dapat hindi bababa sa grade na 90 yung mga subjects mo. Parang never talaga akong nakaranas sa family ko na gano'n, may sineset talaga sila. So ako na mismo, parang naturally talaga nabibigay ko yung best ko eh. Kasi wala talagang pressure, walang takot akong nararamdaman. And I think isa rin yun sa gusto ko talagang ipasa, and sinisimulan ko talaga siya kay Zaria. Kasi parang ako mismo, nag-e-enjoy ako sa pag-aaralin, and sana siya rin, kung gaano ko ine-enjoy yung pag-aaral ko. Gusto ko yun din yung makita ko sa kanya na ayoko siyang matatakot, ayoko siyang ma-pressure, and gusto ko lang na kung ano yung mabibigay niya, ano yung best niya, natural siyang lalabas. Dahil din sa pagti-TikTok namin, parang naging bibo siyang bata, sobrang happy niya parang sobrang happy child niya lang kahit wala naman talagang camera. And aside nga doon sa pagti-TikTok namin, and doon din nga ako nakakuha ng mga advices, ano yung mga ituturo kay Zaria and in what way. Siyempre, kailangan pa rin namin ng yung mismong physical talaga, mismong face-to-face, magre-read kami ng books, actual, mag-color talaga kami ng mga coloring books, and syempre pupunta talaga kami sa mga indoor playground. Aside sa nga, kinokontent namin siya, is malaki talagang tulong din kay Zaria yun kasi syempre makakasalamuha siya ng ibang bata. So, dahil nga doon, medyo na-expose ko rin siya with people, hindi siya matatakotin na bata kahit pandemic baby siya. Hello guys! So, we have new books here, and this is from Rex Education. So many books. Pakita mo sa kanila. Wow! Crow learns friendship and kindness. Kindness. Okay. Friendship and kindness. Monkey. Monkey. What's the sound of the monkey? Ah. Respect. You should respect mommy always, ha? And I will respect you too. Gusto kong sabihin sa kanya na if kinaya ng mama niya, kakayanin niya rin. And alam ko rin na hindi siya lalaking may kulang sa buhay niya. Kasi surrounded siya ng mga taong mahal na mahal siya. Maraming tao nagmamahal sa kanya. Aside sa akin, syempre na mahal ko talaga siya. Ang daming tao. Andyan yung mga naniniwala sa aming dalawa. And syempre, yung family ko na nandyan lagi sa amin. And isa rin sa masasabi ko rin sa kanya na sana hanggang kung tumanda na siya, kung kailan niya ito mapapanood. Sana kung gaano niya ine-enjoy yung pag-aaral niya ngayon. Sana ganun pa rin siya this time na sana pag malaki na siya, mapapanood niya to. And baka masabi niya sa sarili niya na, Mommy, thank you. Mommy, thank you. Welcome, love. Thank you, Mommy, na pinalaki mo akong ganito. Na value ko yung education ko. And until now, masasabi ko na nakapagtapos na ako. And syempre, ako din, para rin sa sarili ko, gusto ko rin masabi na nakapagtapos ako, na parehas kami, na makikita ni Zaria mismo sa akin na nagawa ko. Kaya napaka-impossible na hindi niya rin magagawa.
Tibay ng loob, pagpupursige at patuloy na pagmamahal sa pagkatuto, yan ang kwentong edukampiyon ko. Do you love me? Oh, you love me. I love you. I love you So much. so much. You say, Mommy, I can do it. I can do it. Yes, you can do it, of course.